Nanay, tubig. Nanay, kalma lang nanay. Kalma lang. Inhale, exhale. Nakakausap na ako. Inhale, exhale. Ako po ang nanay. Ano pong naging nyo problema? Bakit po ang tagal, parang ang tagal po bago po na nyo na hinanap? Sabi ng magulang niya, antayin mo munang mamatay siya. Isasauli sa akin. Bakit ka naman? Para nag-aaral sa bayan. Maputi-puti, magandang bata yun eh. Sa bayan bata po. yun. Sa bayan lang po. Kunyari po, may activities kami na about sa family na iiyak po siya. Ano nga ba ang totoong nangyari sa paghahanap namin ngayon sa anak ni Nanay Gleisa? Naging mabuti nga ba ang resulta ng kanilang pagkikita o hindi? Ngayong araw po ay nandirito na tayo kala Nanay Gleisa kasi ito na yung araw na pinangako natin na sasamahan natin siya para hanapin ang kanyang mga anak. Kaya tara, punta na natin si Nanay Gleisa. Hindi ko alam kung nakapag-ready na si Nanay pero dapat kasi kahapon yun. Kaso nga lang medyo hindi magandang panahon kaya i-risked natin ngayon. Nay! Magandang araw po. Nanay, pupunta po tayo sa ngayon ha? Paring po baga kaming na-injury ng anak ko. Bakit po? Nabaksakan ako ng palapa ng nib sa likod. Ito ang sakit. Bakit po nanay? Dahil po sa nang nagkuha kayo? Kasama ka bang nagkuha? Saan kayo nagkuha dito? Doon sa taas. Nabaksakan kaming dalawan mag-ina. Tinamaan din ng likod niyan. Gulong bagaw kami sa baba. Dapat nag-iingat kayo. Para magbali nga po yung ganito ka kaya gabi-gabi nilalagnat ko. Nahiya na rin po sana ako sa sponsor ko. Baka sabihin naman po tayo na reason ko lang po yun kaya di na ako napasok. Na yun talaga naramdaman ko ay gusto ko nga po magpailot at mapadala rin po ako sa center mamaya at makakuha ng gamot at bukas naman po ay mapasok ako at hindi mo nakakahiya sa inyo ay. Mag-ano ka Mark, mamaya magpahilot ka no? Opo. Para Pakaon nga namin si Kuya Anto. Magpahilot kayo para nang sa ganun maging okay kung nagkaroon man kayo ng ng problema sa likod. Dapat nag-ingat kayo sa ganyan sa pagkukuha nyo ng ginagawa nyo malis. Dami na nilang nagawa oh. May 4 na dito, ayan oh. 4. Magkano, ha? Mahal pati yan. Mahal to? Yan yung kaong eh. Oh, mahal pala tong ganito. Magkano ito ang mga ganito? 50 isa. 50 isa. Oh, 200 na agad. Tapos meron pa dito, oh, may mga ginagawa pa. Tinan mo, pera ka agad. Ang bilis ng pera kapag ganito pala. Ito po pati ang iniinda ko Kuya Mark. Itong ganito pati ito yung napatama ko sa ay. Ginulungan mo ako ay. Basta mamaya, maggabi magpahilot kayo, no? Kung kailangan bayaran, bibigyan ko kayo ng pambayad, ano? Sige po. Pero ngayon, Nanay Gleisa, mag-prepare ka po, ha? At hindi ka naman po maglalakad, sasakay naman tayo sa sasakyan, sa 4 wheels. Para tama-tama, si Tatay Budoy po kasi pinapauwi ko muna para po may tao dito kasama si Mark. Ha? Okay. Sige po, mag-prepare ka po nanay at pupunta natin anak mo ngayon. Kasi ito lang yung lakad talaga namin ngayon, inihanda namin tong araw na ito. Dapat kahapon, kaya so nga lang, tinapos namin lahat ng kailangan tapusin kahapon para ngayong araw, sa inyo lang yung lalaan namin na oras. Ano? Okay po. Ay, gusto nga po sana ako sabihin kay Mark para do sa sponsor ko. Para do sa sponsor ko, wag po kayo mag-alala at mapagaling lang po ako. Ang isip ko nga po ay baka nag-ano din po kay Kuya Mark na parang di ko na nakikita si Mark na di napasok. Yun nga, ang reason ko lang po ay ito talaga pong iniinda ko ay gawa po ito nung pag-ano ko nung irok at kailan ba nangyari yan? Nung linggo pa po. Nung linggo pa po baga. Nung Sabado ka pumunta nung linggo? Opo. Kinabukasan? Opo. Nung Lunes nga po ay doon ko na ininda nung gabi nung po. Tapos nung magay patuloy pa rin po na hanggang sa dilagnat na nga po ko diretsa ng maglagnat. Sabi ko nga po na po sana sa center para makahingi din ng gamot na pang ubo. At dikit na dikit ang ubo niya sa gabi. Oo, kasi kanina nga sabi sa akin ni Tatay Budoy, nagpunta daw siya sa school. Kaya pala nakita namin, nagsabi daw sa teacher mo ulit ngayong araw na hindi pa talaga okay yung pakaramdam mo. O, mahalaga nito na punta si Tatay Budoy. May excuse kasi mahirap po kapag hindi alam to ng teacher. So alam naman,
Hindi aksidente pala to sila Nanay Gleisa, nabagsakan ng palapan ng niyog. Itong dalawang mag-ina, nung nangunguha sila nitong gawain nila na walis, nitong munting business nila, baka niraramdam yung likod. Kaya mainom nito, maipahilot sila. Mamayang gabi, magtawag kung sino may kilala sila. At kung kailangang bayaran, para siyempre maabala din po yung maghihilot, bigyan natin. Kasi karamihan sa ganyan ang alam ko, hindi sila naniningil. Kung ano lang yung gusto mong ibigay para sa kanila, ayun lang itatanggapin nila. Okay, sige nanay. Prepare ka po, ano? Okay, antayin natin si Nanay Gleisa ngayon para habang hindi pa umuulan. Total, naka 4 wheels naman tayo. Para umulan man o umaraw, safe, hindi mabasa. Lalo na ganito na may nararamdam din si Nanay Gleisa sa likod niya. Hindi naman natin siya papagurin, sakay lang sa 4 wheels. Tapos hintuan tayo sa pwedeng pag-usapan nilang mag-ina. At kami na lang bahala ng maghanap doon sa kung sa school, sa loob ng school. Kami na lang bahala kapag-usap sa principal o ano man doon. Dami ng grabe, ang dami pala ng dahon na nakakaya sa ganyan nanay, ito lahat na ito, yan lang yun. 4 na piraso, ang dami ng Ha? Meron pa po, ayan po. Oh, meron pa. Kakayasin pa lang ito. Opo. Grabe. Alam nyo ba na 50 pesos ang isa pala nito? Baka benta nyo ng mura, baka hindi nyo alam. Ang benta ko ni Unad dyan ay 40 at hindi man daw napayag yung iba. Baka patutubuan naman nila yun, ng 10 piso. Kung sakali, okay lang. At least 40 pesos, pera pa rin yan, Bigyan nyo na kung 40 pesos, kung walang kukuha ng 50 pesos, Pero ang bilihan nga daw talaga ito, sabi ni Rans, 50 pesos. Kasi ito yung... Siya, 50 pesos siya pag ikaw mismo maglalako sa okay. Ibig sabihin nga, patutubuan nyo ng nabibili sa inyo sa mga tindahan sa sentro, Kasi 40 nyo ibenta, 50 pesos naman nila ibenta, may 10 pesos sila. Okay na rin, At least wala namang kayong puhunan, sipag lang sa pagkakayas, di ba? Tsaka yung pagkuha ng kakayasin, kasi dito, ang dami talaga ditong... Yan ba yung nyug? Yan ba yung nyug? Iba yan. Iba ito? Oo, iba. Ano ito? Yung kaong siya, para siyang parang... Erok po yan. Ha? Erok po. Oo. Sa iba ang tawag, erok. Pero hindi sa ito iba, nyug. kaong. Hindi ito nyug. Hindi siya nyug. Hindi po yan. Mas ibig sabihin kaya mahal, matibay ito. Katulad po yan, nung natatanaw niyo po yun, yung po, Yung mababa na yan. yung nabubungadan po ng ng nyug. Okay. Pero hindi ito nyug. Hindi ito namumunga ng niyog. Ang puno niya ay parang anahaw. Okay. Parang So maganda siya. pala to. Dapat ganyan ang kukunin nyo para maganda-ganda yung bentahan nyo. Mas mahirap nga lang kuhain niya. 40 pesos ka agad. Okay. Sige, antayin natin si Nanay Gleisa. Dadalhin natin si Nanay Gleisa sa bahay at doon tayo magmumula pupunta po ng Santa Elena. Nanay, tara. Hindi ka na magdadala ng bag o Okay na? Okay, sige. So kay Rans na natin pasakayin si Nanay para hindi siya mahirapan kasi slim lang yung motor ni Rans. Rans? Sige. Diyan ka na Nanay Gleisa magsakay kay Rans, para hindi ka po mahirapan. Kasi dito sa akin medyo malaki yung motor, baka mahirapan magsakay si Nanay. Nanay, ready ka na? Ha? Ayos yan Nanay, para maayos na natin. Kaya mo magsakay? O alalayan kita? Kaya mo na? Ay, marunong magsakay si Nanay. Sige, tara. Heto nga at nakarating na kami sa bahay at hindi na rin naman nagtagal ay umalis na rin kami dito upang maaga kaming makarating sa Santa Elena. Ngayon nandito na kami sa sasakyan at papunta na kami sa Santa Elena. Ang babiyahin namin ay halos may isang oras mahigit. Meron na kasi 4 wheels ang gamit. Kapag 4 wheels medyo mga siguro isang oras at kalahati nandoon na kami sa Santa Elena. Pero yun nga, hindi pa doon yung pinakang school siguro. Papunta sa school siguro mga mga 20 to 30 minutes pa ulit. Andiyan si Nanay Gleisa sa likod. Nanay Gleisa, alam mo ba yung pupunta natin? Ha? Okay, alam ni Nanay Gleisa, so hindi tayo mahihirapan na maghanap di kagaya nung nakaraan. Ready ka na Nanay? Ha? Ready na po. Ready na? Ayos yan. Ready na si Nanay Gleisa humarap sa anak niya. Sana hindi tayo mahirapan na na kausapin siya. Tsaka sana
humarap ka agad sa mama niya yung bata para nang sa ganun. Siyempre mama niya pa rin po yan. Siguro nandun pa rin naman yung gusto niya makita yung nanay niya. Hindi naman mawawala yun. Wala namang anak siguro na yung parang ayaw nang makita yung magulang. Wala naman sigurong ganun. Pwera na lang siguro kung nakaranas sila sa magulang ng talagang pagmamaltrato. Pero kung hindi naman, kagaya nitong nangyari sa buhay nila Nanay Gleisa, siguro haharap at haharap pa din naman siya. Ayan, ito lang yung medyo hirap dito sa dinadaanan namin dito. Kaya medyo mahaba yung biyahe kasi nga putol-putol pa yung kalsada dito. Hindi pa lahat sementado. Nanay Gleisa, ilang taon ka na ulit nang huling makapunta sa dito sa Santa Elena? 4 na taon na po. 4 na taon? Ano yung natatandaan mo na huling uwi mo? Anong reason ba't kayo umuwi? Mamatay po yung kapatid ni Unan. Nung mamatay yung kapatid ni Tatay Budoy. Ibig sabihin nagpunta kayo noon sa side ni Tatay Budoy. Ibig sabihin, Talaga ako napunta doon sa pamilya ko. Hindi, kapag umuwi kayo, di ka talaga doon nabisita. Hindi na. Simula nung nangyari mga kunikwento mo. Okay. Ibig sabihin, ito na lang ulit yung pagbibisita mo doon sa Santa Elena. Grabe, matagal-tagal na rin, 4 na taon. Kasama mo ba si Mike kapag umuwi ka doon sa Santa Elena dati? Opo. Ibig sabihin, mas madalas si Mike nakikita ng side ni Tatay Budoy kaysa sa side mo. Si lola mo ba, Nanay Gleisa, ilang taon si Mike nung huli niyang makita? 96. 96 si lola mo na. Hindi si Mike, ilang taon si Mike? 6 years old, di malaki-laki na din pala si Mark po, ano? Ngayon ba ilang taon na si Mark? 13, 14? Na po? Ilan na? 15? 18 na pala? May edad na pala si Mark, ano? Nagtigil lang si Mark, kaya ngayon pa lang. Kaya first year high school pa lang. Dapat college na. Dapat college na, ano? Pabinata na pala si Mark. Kala ko si Mark parang mga 15 lang. At gawa ko nung nagkasakit po yan na halos hindi namin maisalba buhay niya. May tubo na ang bunganga niya sa na lang nahinga. Sa tubo na lang. Saan nangyari yun, nanay? Dito sa Bicol o sa Santa Elena? Sa Santa Elena po. Ay, ganun. Yun yata yung kinukwento sa akin dati ni Mark na nagkaroon parang na hospital daw siya yata dati. Kaso nga lang hindi ko na masyadong itinanong kay Mark. So yun yata yung kinukwento niya. Mahigit yata po 3 buwan yan hindi nagigising. Kala namin wala na yun. Ay, parang nakumatos pala si Mark dati. Grabe, bakit po nagkagano na? Ano nangyari? Nagsimula lang yan nung itulak nung anak nung bilas ko na tumama ang dibdib sa bato. Pero tawag dito, naging okay naman sa hospital pagkatapos ng 3 buwan bago nagising? Grabing tagal naman nun. Tagal na ho. At may komplikasyon daw pati ang puso niya na may butas. Grabe. Bago pala yung nararanasan ni experience ni Mark. Ngayon nga lang siya medyo na maayos-ayos ang pakiramdam. Linggo, nagkuha yan ng irok. Sumama ako at sabi niya sa akin, samahan mo ako mama para makadami tayo. Pag nagpas nung nahulog siya, pati ako nadagtanan. Tinamaan ako sa likod. Kaya sabi ko, mapahilo talaga ako at nilalagnat din ako sa gabi. Kung nanay, magpahilot kay mamaya pagdating natin. May kakilala po ba kayo na pwede sa inyo maghilot, nanay? Ay, yung kapatid mo, yung anak ni Tata Kundring. Okay, sige, kay mamaya ni Mark, paras kayo, para si Mark ay maging okay na makapasok na po ulit, nanay? Oo. Dito na kami ngayon sa Santa Elena. Medyo naligaw kami kasi nalito yata si Nanay Gleisa. Doon kami papunta ng Manila yon. So bumalik kami kasi dito yung pagkakaalam nila na yung hinahanap ni Nanay Gleisa ang ano bang tawag doon? Bayan? Barangay?
barangay. Paraiso. Okay, yun yung hinahanap namin. So bumalik kami dito yan sa daan na to. Kasi nga dito mali yung nadaanan namin kanina. Nalito si nanay. At dito nga ay sinimula na ni Nanay Glyza na magtanong-tanong sa mga ilan niya nakakilala dito sa dati nilang tinitirhan. Dahil nga napagdesisyonan ni Nanay Glyza na hindi na muna kami pupunta sa kanyang asawa at magtatanong-tanong na lamang kami sa mga ilan niya nakakilala dito. Yung ano ni Marianing sa waterfall? Tanong ako kasi. Ngayon ko lang kasi nalaman na matay na pala yung biyanan ko. Oo. Kailan pa nakarang taon yata? Nandiyan po yung anak ko. Nandyan. Hindi ko alam kung pumasok sila. Yung dalawa po. Oo, si Tintin at saka si... Yung... Ay, hindi. Hindi mo na anak yun, ano? Anak ko po yun. Yun si... Wala na dyan sila. Saka si... Si San wala din. Nasaan na po sila? Nasa ano yata. Hindi ko alam. Tanungin mo doon. Hindi ko alam kung saan. Akala ko yung... Anak ni Junior pala yung... dalawa dyan. Oo, wala na doon. Wala na dyan. Tanungin mo sa baba para malaman mo kung nasaan sila. Sa Kwan. Kasi malayo man ako, hindi ko man alam ang mga ano doon ay. Kung nasaan ang mga anak, yung mga anak mo. Hindi ko rin alam. Kung nasaan. Pero si ano yata nag-aaral? Si... Kung tawagin nila... Oo. Para nag-aaral sa bayan. Maputi-puti, magandang bata yun eh. Sa May bayan tsurang bata po. yun. Sa bayan lang po. Nasa sentro lang? Nasa sentro lang ka. Mga anak ko nag-aaral. Lalo naman sila kasama sa akin. Okay. Pero yung asawa mo, saan nakatira yun? Ano po yun sa baba? Ibig sabihin wala na po dito yung batang babae. Wala. Saan po yung tumutuloy, Nay? Nasa ano sila, kinuha ng tiyain. Tiyahin. Tiyahin. Yung school na pinag-aralan mo, doon siya nag-aaral? Dati po. Ah, College na po ata yun ano. hindi, high school pa siguro. Paano lang siguro? High school? Kilala mo po yung kamag-anak doon at tiyahin? Alam mo kung saan ang bahay doon? Hindi. Nasa Quezon po yun. Tawid dagat po yun. Hindi, yung tinutuluyan ng anak mo dito. Wala po yun. Tabi ka nanay, baka masagi ka. Sa baba ang ano. Paano po kaya namin mahanap yun doon ay? Pwede niyo bigyan idea para mahanap namin doon sa school na yun? Marahil na si school po yun ngayon, ano? Kasi may pasok. Oo. Mas maigi, tanong muna natin doon sa school. Ano? Ha? Pupuntahan mo ba yung asawa mo? Gusto mong puntahan? Pero kausapin mo na maayos nanay ha? Sige, pupunta mo na yung Nanay Glyza doon yung Sa asawa niya. Riverside. Okay, sige, taputan natin. Lalakarin ba o sasakay tayo yung sasakyan ulit? Ha? Sa baba lang? Lalakarin na lang? Malayo po yun. O, di sakay na lang tayo. May pinag-usapan kami ng magulang niya. Papawiin ko ang mga anak ko. Ang sabi ng magulang niya, antayin mo munang mamatay siya. Isasauli sa akin. Bakit gano'n? Wala na po sila dito. Wala na sila dito. Si sa ano, nandun po sa kanila. Yan sa may ano ata. Pero nag-aaral po siya. Nag-aaral siya. Saan ba yan? Sabi po, nag-aaral po siya. Tapos yung isa mo, si nasa Quezon. Saka yung Ilan po yung batang nasa Quezon ay? Isa lang po. Ay, yung isa. Ay, si kay mama niya. Kay ate. Doon kay ano. Tapos si Jo nasa Quezon. Si dito lang sa Minasag. Siya diyan siya nag-aaral. Kasi sabi nila, Sabi ko kasi na, hindi yun- lalayo ako. yun daw ay yun daw ang tunay na si ano. Kaya ayun ang inano nila doon. Tapos yung purpose Hindi na nila mo, pinag-aaral pero ay yung nag-aaral purpose na nila. siya dyan sa Minasag. Nag-aaral pala. Saan po tumutuloy? Doon po sa Malapit Pero lang. Hindi nyo alam kung saan hindi ko po kasi Pero high school pa lang siya ngayon. Opo. Ay, ano po, na po grade siya? 12. Grade 12 na. Grade 12. Doon sa... Alam mo yun, nanay, Oo, doon ho ako nag-aaral dati. tahan ano? Pero talaga si ano madi, wala. So, doon na lang natin pupuntahan sa nandun daw pinag-aaral pala ng yung panganay ni Nanay Glyza.
So doon natin hahanapin sa school. Marahil nandun yun ngayon kasi anong araw ba ngayon? Ano po? Miyerkules ngayon, so marahil nandun siya sa school. Hanapin na natin doon habang may klase pa. Pagtanong natin doon sa principal kung okay. At least nakaka-chat pala nung tao dito, anak yata ni ate. So nakaka-chat niya. Malalaman natin kung Anak ko po yun. Okay po. Magkakaibigan. Okay. So malinaw na yung isa nasa Quezon. Yung isa po nasa Quezon talaga. Yung isa si siya sa nanay. Nasa nanay. Nasa Nanay-nanayan. Nanay-nanayan niya. Yung Si Ate stepmother, Ano, kumbaga. Nasaan si Ate Amelia? Nagtatrabaho din po yun sa Maynila. Tatrabaho din bagay. Dati ay ma-abroad sana kasi hindi man siya naka-abroad bagay. Okay. So punta na lang natin doon. Kita tayo dun sa school. Dito na kami sa school na sinasabi. Sa loob muna ng sasakyan si Nanay Gleisa kasi dapat tayo muna yung maghahanap para masurpresa din yung bata. Hanapin muna natin siya. Pagtanong-tanong natin dito sa loob. Tara. So for safety natin, huwag muna tayo mag-camera kasi baka mamaya magaya na naman sa dati na bawal makunan yung mga bata, baka mareklamo tayo. Kaya off cam muna tayo. So meron tayo dito mga kasama at sila yung magtuturo sa atin kung nasan si Angelica May. So grabe, hindi ko na-expect na alam din ng mga klase na matagal na silang walang communication ng mama niya, ni hindi nga daw niya kilala, ni hindi niya siguro na tanda yung mukha. Kaya masaya sila kasi kaibigan daw nila si. So sana magkita na ito, may sakit daw ngayon pati. Hahanapin namin, pupuntahan namin dun sa sa barangay kung saan nakatira. Tutulungan kami ng isang kaklase o kaibigan ni pinakang ka-close niya, inaantay lang namin. Okay, kasama na namin yung kapitbahay ni at alam din nila na masama ang loob, pero yun nga, baka sakali lang din naman tayo. Kasi salamat sa kanya, rescue siya ng mga kaklase niya sa school para na sa ganun papuntahan natin. Pinapauwi siya ng tita niya doon sa side siguro ni Nanay Gleisa, no? Opo. Ni atin ni Nanay Loida, kaso ayaw niya talaga sumama. Ayaw niya po. Palagi po yun sinusundo doon. Ko lang po sure kung sasama talaga yun. Ano lang, hindi naman natin siya pipilitin na sumama. Magkita lang sila, magkausap, ganyan. Para nang sa ganun mabawasan yung sama ng loob niya, umaalis. Kasi ito sila Nanay Gleisa. Nanay Gleisa, alam mo ba na, di ba, kahit anong pagsisikap ninyo, medyo mabigat yung buhay ninyo. Kasi galit sa iyo yung mga anak mo. Isa yun sa nagpapabigat ng buhay. Kasi kayo, masisipag naman kayo ay simula pa noon. Di ba, kahit kayo ng kayod, pero wala pa rin. Kasi nga, may tao na galit sa inyo, masama ang loob. Kaya nga inaayos po natin ngayon para malay natin maging magaan yung buhay nyo. Tsaka yung anak mo rin, iisipin din natin kasi masama yung loob. Buti nga may mga klase siya na pagkabanggit namin na nandyan yung mama niya iba yung reaksyon nila. Parang nagulat sila, tapos tuwang-tuwa sila na makikita na kayo. Kasi po, nagkikwento din po kasi yun talaga sa amin. Kapag kunyari po may activities kami na about sa family, naiiyak po siya. Ay, ganun? Opo. Lalo po sa nanay, ganun. Ang anak mo pala naiiyak kapag sa school pinag-uusapan about family. Wawa naman yung anak mo, nanay. Hindi mo na pagkapasisihin. Pero kaya po talaga yung lumayo dahil po sa Sa niya. Opo. Masama, galit din. Doon po sa niya kasi po parang pinaalis siya. Ay, ganun. Ayaw niya po yung ugali ng Oh, yun, totoo yun. Yung sinabi sa atin, nanay, na pinalis. Totoo pala yung sinabi ng mga kamag-anak mo. Kaya po doon siya pumunta sa ayaw naman po niya sa mga kaibigan niya talaga kasi baka din maano daw po ng mga magulang. Ng mga magulang ng kaibigan. Kaya doon po tumuloy sa Mabuti na lang, mabait din yung magulang ng super bait. Ay, super bait. Kaya kasi kung iba-iba, di ba? Siya pa pala yun. Siyempre yung baon noon. Sino ba naman magpo-provide noon? Yung nanay ng sa Kalawag daw. Bawi na kaya yun? Dito pala yung bahay. Dito yung bahay. Pero at least, tukoy lang. Kung ngayon, pupunta muna kami dun sa tinutulungan ni Commander. Babalik kami kasi inilabas daw nung tinutuluyan itong si siyempre, siguro natutuwa din dun sa bata kasi nga magaling sa pag-aaral. Sabi nga ng klase niya laging na honor. Babalik na lang kami
At nakiusap nga kami na doon sa tita natin nang tinutuluyan niya na wag sabihin na pumunta kami doon para mamaya pag bumalik kami hindi aalis yan baka umalis kasi nga masama yung loob sa mama niya. Ngayon may pupunta mo na kaming tinutulungan ni Commander. At salamat din. Ano pangalan mo? Okay, salamat sa kanya. At sinamahan niya tayo. Ngayon babalik na siya sa school muna nila kasi may pasok siya para umabot pa siya. Total wala pa naman si Angelica, babalik na lang tayo dito mamaya. Na mga oras na ito ay pabalik na nga kami kung saan ang bahay na tinuturo na naroon daw ang anak ni Nanay Glyza. At heto na nga mga sumunod na nangyari na lahat kami ay nabigla at hindi namin ito lahat inaasahan. Ako po ang nanay. Ano pong naging ano nyo problema? Bakit po ang tagal, parang ang tagal po bago, kuya? Sino? Bago po na ano nyo na hinanap. Nanay, kalma lang nanay. Kalma lang. Nakakausap na ako. Muli po gusto lamang naming ipaalam na ginagawa namin ang mga bagay na ito para po sa munting kahilingan ni Nanay Glyza na gusto niya makita o makasamang muli ang kanyang mga anak upang humingi ng tawad dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa kanilang nakaraan. At upang mabago na rin ang gabi-gabi niyang pag-iisip sa kanyang mga anak